Sa videong ito, tatalakayin natin ang isang makabuluhang kwento mula sa banal na Biblia, ang pagwasak ni Yahweh sa Sodom at Gomora. Isang kwento ng katarungan ng Diyos at pagtutok sa kahalagahan ng kabanalan, pati na rin ang kaparusahan sa kasalanan. Sama-sama nating alamin ang mga aral na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kasamaan ng Sodom at Gomora. Sa mga bayang ito, umusbong ang malupit na kasamaan at kahalayan. Ang mga tao ay nababalot ng masasamang gawain na nagdudulot ng pagkagalit ng Diyos sa bayang ito. Ang tawag kay Abraham. Bago pa ang kaganapan ng pagwasak, tinanong ng Diyos si Abraham kung nararapat na parusahan ang mga bayang ito. Dito, nagpakita si Abraham ng kanyang matinding pagmamakaawa at pagtitiwala sa kabutihang loob ng Diyos. Pagmamakaawa ni Abraham. Nagtagumpay si Abraham sa pagmamakaawa para sa mga tao sa Sodom at Gomora. Ang mga taong matuwid at mabubuti ang puso ay nais ni Abraham na maligtas at sinang-ayunan ito ng Diyos. Ang kaparusahan ng Diyos. Dahil sa matindi at malupit na kasalanan at kasamaan, nagpasya ang Diyos na parusahan ang Sodom at Gomora. Pinadala niya ang apoy mula sa langit na nagdulot ng pagkawasak sa mga bayan na ito. Ang pagligtas kay Lot. Bago maganap ang kaparusahan, iniligtas ng Diyos si Lot, ang kamag-anak ni Abraham, kasama ang kanyang pamilya. Pinagbawalan silang lumingon hanggang makaalis upang hindi sila madamay. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon, kaya siya naging haliging asin. Aral at mensahe. Ang kwento ng Sodom at Gomora ay naglalaman ng malalim na aral. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kabanalan, pagsunod sa Diyos, at ang pangangailangan ng taimtim na pagsisisi. Ang kasamaan ay hindi pinapalampas ng Diyos. Ito ay may kaakibat na kaparusahan. Ngunit tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na para bumalik sa Kanya. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang kwento ng Sodom at Gomora na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.